Dalawang pangunahing importansya itong cross na to. So una yung ginagamit po natin cross, walang tao. No? So siguraduhin natin walang tao. Bakit walang tao? Kasi yung Kristong kinikilala natin, hindi na iwang patay sa krus. Amen. Amen? Siya yung nabuhay na muli. So ang unang pinapakita po ito ay yung mensaheng dala-dala natin. Na ang mensahe natin ay yung Ebanghelyo ni Kristo. Nakasentro yung ating mensahe at pananampalataya sa Panginoong Kristo. So kung tayo likod ng Diyos, ngunit wala tayong dalang malinaw na mensahe, na parang tawag doon ay namamasyal lang. No? Ibig sabihin walang patutunguhan. Yung pastor ng mensahe ay hindi si Kristo. Pangalawa, yung pagkilala kung ano yung buhay na pinapasok nyo. Kasi ang krus, sinisimbolo nito, sakripisyo. Amen? So, dito, ipinakita ng Panginoon yung tunay na meaning ng pag-ibig niya sa atin. Na willing siyang nagsakripisyo, no? Para tumanggap tayo ng mga samot-saring biyaya buhat sa langit. At sa pagpasok natin sa paglilingkod, sabi nga ng kanta, ang buhay ng paglilingkod ay hindi puro sarap, hindi puro praise the Lord, hindi puro hallelujah. Talagang maraming sakripisyo. Pero tandaan natin, yung sakripisyo po ay hindi na natiling sakripisyo. Dahil sa likod ng sakripisyo, nandun ang totoong gloria. Jesus was glorified after all the sacrifices. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan hinanda mo yung sarili mo kung ano yung path na dinaanan ni Kristo. So, during His earthly ministry, talagang maraming sakripisyo. So, balit after ng sakripisyo, nagawa niya ang kanyang misyon na may katagumpayan doon sa krus ng Kalbaryo. At siya naman ay niluwalhati. Amen. Kaya kung paano